Big, bigger, biggest celebration. Inasa na ang biggest celebration para sa Gilas Pilipinas na magaganap ngayong November 5 after the Leo Awards bago simulan ang lone opening game ng bagong season ng PBA. And it promises to be a world-class celebration na gugulat sa lahat. So I think this coming season will be a blockbuster one. And there will also be a celebration of the Philippine team that won the gold medal in the Asian Games before the actual game at the Araneta Coliseum. That's November 5. Coach ng China, plano nga bang kukunin si Justin Brownlee? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Patuloy tayo mag-celebrate sa mga kahangahangang sandali ng Gilas sa Hangzhou Asian Games. At bakit hindi? Ito ang unang ginto ng Pilipinas sa men's basketball sa Asiad sa loob ng 61 years. At yan ang dahilan para gagawin ng PBA ang pinakabonggang selebrasyon sa opening ng PBA. It is expected na present ang lahat ng mga Gilas players, including Ange Kouame na nasa Europe na ngayon, and Justin Magic Brownlee, who is considered as a national hero dahil sa kanyang kahindik-hindik na performance against China na kung saan hinabol ng Pilipinas ang 22 points at naipanalo niya ang Gilas single-handedly in the last 2 minutes. Justin Brownlee shocked China in the fourth quarter with 2 3-point shots to take the lead of China in 20 seconds left in the clock, making China shocked by the amazing shot of Justin Brownlee. China with the last shot, they missed it, making Gilas Pilipinas go to the gold medal round. Justin Brownlee is only suspended for a month for his doping test. There is a chance Justin Brownlee can still play for Ginebra for their first game in the PBA next month. Gilas Pilipinas earns their first gold medal after 61 years. Justin Brownlee saves Gilas Pilipinas against China in the quarterfinals with a pull-up 3 for the win. Adding Magic Justin Brownlee to the Gilas Pilipinas truly made a difference to the team. Pero aside from the doping test, ay mukhang may plano ang Serbian coach kay Justin Brownlee based sa videong ito. Shell shock, up by 20 points. And then they lose by 1. And look at the sportsmanship being shown by the head coach of China, Justin Brownlee, with all humility. Well, kayo na ang humusga. Wala namang masama sa sportsmanship na pinakita ng Serbian turned Chinese coach, pero mukhang bilib na bilib sila ni Justin Brownlee. At mas marami pang laban na haharapin ng Gilas. At patuloy nating ipinagdiriwang ang mga miracle moments ng Gilas sa Hangzhou Asian Games. Ito ang unang gold ng Pilipinas sa Asiad sa men's basketball sa loob ng 61 years. At ito ang dahilan para magsaya. But when the high fives and horn tooting die down, panahon na para alamin natin ang mga susunod na laban dahil mas marami pa sa hinaharap. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall kamakailan na makikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng SBP sa susunod na linggo upang pag-aralan ang kalendaryo para sa darating na taon.
Kapag nailatag na ang calendar, magpapasya ang SBP kung alin ang mga prioridad na competition at alin ang laro na inaanyayahan ang PBA na makilahok. Hindi lamang ito para sa ilang buwan, kundi para ito sa buong taon. At i-review ng PBA what's on the table and make its recommendations to the Board of Governors. Tandaan na maglalaro ang PBA ng 2 conference lamang ng season na ito at balak magkaroon ng 3 conference sa pang 49th campaign na magsisimula sa ikatlong quarter. SBP also has to meet with UAAP and NCAA officials para magiging coordinated ang schedule ng laro para maiwasan ang conflict with international tournaments sa mga collegiate players na kung saan maaaring kunin ang mga players na ito para maglaro. Ito ay hindi maaaring simpleng cut and paste na proseso. Kinakailangan nito ang maingat na koordinasyon, synchronization, and cooperation. Bilang national governing body para sa basketball, may authority ang SBP na isama ang bawat liga sa ilalim ng kanilang umbrella. Kung ito ay magawa, ito ay isang test sa leadership ng SBP. Bukod sa pagsusunod ng mga kalendaryo, may 2 pang gawain ang haharapin ng SBP. Ang pagpili ng isang national coach at pagbuo ng isang pool ng mga naturalized players na pwedeng kunin para sa Gilas. Si Coach Tim Cone ang tamang choice para manatili sa Gilas. Maaari niyang ituloy ang pagiging coach ng Ginebra at sa pagitan ng mga international games, maaari siyang magkaroon ng mga Monday sessions kasama ang mga piling manlalaro ng Gilas para mapanatili ang kanilang kahusayan. At kung dumating ang tawag na bumuo ng national team, ay hindi na magsisimula ang SBP from the scratch. Ang kapalaran ni Justin Brownlee ay nasa kamay ng Olympic Council of Asia and FIBA. He has tested positive for an ingredient in cannabis, bagaman hindi ito ipinagbabawal sa NBA, ito ay ipinagbabawal sa PBA at FIBA. At naghihintay pa ng desisyon tungkol kung gaano kahaba ang suspension kay Brownlee. At habang nasa suspension pa, ay hindi maaaring mag-practice si Brownlee kahit pa sa Ginebra. Ang February window para sa FIBA Asia Cup qualifiers ay papalapit na at maaaring hindi magamit si Brownlee. Ang Pilipinas ay nasa bracket kasama sa New Zealand, Chinese Taipei, and Hong Kong. Sa ngayon pa lang, dapat nang simulan ng SBP ang pagbuo ng isang pool ng mga potential na maaaring maging naturalized player. Madali itong simulan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kakayahan, kagustuhan at determinasyon ng bawat import na maaaring naturalized sa darating na PBA Commissioner's Cup. Hindi lahat ay posibleng candidate tulad ni Tom Vodanovich ng Converge na naglaro para sa koponan ng New Zealand, si Thomas Robinson ng NLEX para sa Lebanon, si Rondé Hollis Jefferson ng TNT para sa Jordan, at si Chris Ortiz ng Blackwater para sa Puerto Rico. Kailangan ng oras upang maaprobahan ang mga panukalang batas para sa naturalization, pero ang proseso ay dapat nang simulan sa lalong madaling panahon. Ang unang laro ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers ay laban sa Hong Kong ngayong February 22. Maraming trabaho ang kinakailangan upang muli mabuhay ang mga alaala ng gold medal sa Asian Games. Matagal nang hinintay ng ating bansa ang lasa ng masarap na tagumpay at ang mga Filipino fans ay handang ipagpatuloy ang nasimulan na momentum. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.